Isa sa mga pinakakapansin-pansing usapin ngayon ay ang plano ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si Secretary Bono Ann. Mas lalo itong naging kontrobersyal dahil lumalabas na ang isa sa mga kondisyon upang mabigyan siya ng immunity ay ang pagbibigay niya ng ebidensya laban kay Martin Romualdez. Kung susuriing mabuti ang sitwasyon, maraming tanong ang natural na lumilitaw. Kung noon pa man ay matagal nang iniugnay si Martin Romualdez bilang umano'y mastermind ng mga aligasyon, bakit hindi siya isinama sa mga naunang kasong plunder na isinampa? Kung talagang matibay ang mga ebidensya laban sa kanya, bakit ngayon lamang tila nagiging sentro ang testimonya ni Secretary Bono Ann? Dito nagsisimulang maging masalimuot ang usapin. Ang pagbibigay ng immunity kapalit ng testimonya ay isang legal na mekanismo na maaaring gamitin sa mga kasong kriminal. Ngunit sa mata ng publiko, mahalagang matiyak na hindi ito nagiging paraan upang makaligtas ang isang taong may mas malaking pananagutan. Hindi rin maikakaila ang mahalagang papel ni Secretary Bono Ann sa loob ng Department of Public Works and Highways. Ang panukalang budget ng kagawaran ay dumaraan sa kanyang pamumuno bago ito isumite sa Kongreso. Kapag naaprubahan na ang pambansang budget, ang implementasyon ng mga proyekto, ang pamamahagi ng mga kontrata, ang pag-apruba sa mga bidding, ang pagpapalabas ng pondo, at ang pagbabayad sa mga kontraktor ay nasa ilalim din ng responsibilidad ng kanyang departamento. Sa ganitong pananaw, maraming nagtatanong kung siya ba ay isang simpleng saksi lamang o isa sa mga pangunahing personalidad na may direktang kaalaman sa buong proseso ng pagpapatupad ng mga proyekto ng pamahalaan. Kung siya ang may kontrol sa pagpili ng mga proyekto, sa budget, sa pagpapalabas ng pondo, sa pag-apruba ng bidding, at sa implementasyon ng mga infrastructure project, may mga nagsasabing mahirap ipaliwanag kung bakit siya agad bibigyan ng immunity habang ang iba ay patuloy na iniimbestigahan. Kapag ang isang pangunahing opisyal ay naging state witness, nagbabago rin ang direksyon ng buong kaso. Ang focus ng investigasyon ay maaaring lumipat sa ibang personalidad, habang ang taong may pinakamalawak na partisipasyon sa proseso ay hindi na maaaring panagutin sa parehong paraan dahil sa ipinagkaloob na immunity. Ito ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nananawagan na maging maingat ang mga otoridad sa paggamit ng ganitong legal na hakbang. Ang tunay na layunin ng hustisya ay hindi lamang makahanap ng maaaring iturong mastermind, kundi tiyaking ang lahat ng may pananagutan, anuman ang kanilang posisyon o impluensya, ay pantay-pantay na sasailalim sa batas.